Magandang araw sa lahat. Meron isang bagay na iparating namin sa publiko. Iparating ng Limbas, Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2 sa publiko. At kasama, siyempre, ang mga opisyalis ng local government units sa ating bansa. Kamakailan lamang pumasok kami sa isang resort. Siyempre maganda, okay? Maganda. Maliwalas, malinis. Pero meron bang bayad sa entrance? Yes. Merong entrance fee na tinatawag. Sobra bang mahal? Hindi naman. Ang tawag ko lang dito, reasonable lang naman. Reasonable fee. Aba, may restaurant. Aba, pag kumain ka, libre. Hindi, siyempre, ikaw naman. Magbayad ka siyempre sa iyong kinain sa restaurant. Mahal ba ang presyo? Wala akong pakialam kung mahal o mura. Kasi kung mahal, di huwag kang kumain. Ang mahalaga, nakapasok ka na sa resort na yon. Natural, magbayad ka, dinevelop nila yon, ginastusan nila. Pero mayroong isang bagay na pinansin ko na mahalaga. Bakit? Meron ba silang comfort room or toilet? Syempre, meron. Resort yan. Ito yung tanong. May bayad ba pag gumamit ka ng comfort room nila or toilet? Kahit nagbayad ka na sa entrance fee, kahit kumain ka sa restaurant nila, may bayad naman. Pag gagamit ka na ng comfort room or toilet, kailangan ba ang kanilang guest or customer magbayad? Magbayad. Yun ang nakakaiba. Bakit magbayad pa itong guest ninyo na nagbayad naman ng entrance fee at kumain nga sa inyong restaurant? Okay, ang tanong, ano ba ang ordinansa na nag-regulate ng mga resort sa municipality na ito? Kailangan ba pag mag-operate ng resort, kailangan bang mayroong comfort rooms or toilets na maaring gamitin ng mga guest na nagbayad ng entrance fee pero hindi na nararapat magbayad sa comfort room? Yun ang hindi ko alam. Kung sakaling wala, nararapat ba na mayroong ordinance na gano'n na dapat ang total, nagbayad yan ng entrance fee, kumain pa nga sa restaurant ninyo, may bayad naman, dapat ang pagbayad ng comfort room ay kasama na doon sa entrance fee, etc. Hindi na dapat magdagdag pa ng bayad sa paggamit ng comfort room. Okay, dapat merong ordinance. Halimbawa, meron namang ordinance. Okay, meron. Kung meron, ang tanong, siyempre sadyang marami sa mamamayang Pilipino, mga negosyante kasali, sadyang hindi naman talaga sumusunod sa batas. Maraming matitigas talaga ang ulo. Okay, ang tanong, anong ginawa ng local government unit or municipality sa lugar na yon? Wala bang inspeksyon? Na hindi basitahin, wala bang nag-i-inspect na, dapat sundin ninyo yung ordinance na ito? Okay, mga kababayan, yun ang isa sa mga sakit sa ating bansa. Kung walang ordinance, nag-aabuso tulad nito, bakit magbabayad pa paggamit ng comfort room or toilet? May bayad naman sa entrance fee. Isa pa, kumain nga sa restaurant, may bayad. Bakit yung paggamit ng comfort room or toilet, bakit may bayad? Masyado ng pang-aabuso ito. At kung merong ordinansa dito, ang tanong, mga opisyalis ng munisipyong ito, ba't hindi inyo ito ini-inspect para mapatupad ang inyong ordinansa?
kandidato kayo, magkandidato, maglilingkod o magserbisyo sa bayan. Nung umupo na, nakaupo na nga lamang. Asan na ang serbisyong publiko na sinasabi ninyo? Okay, o baka takot kayong ipatupad ang ordinansang yon kasi ang may-ari ng mga negosyo na yon ay supporters ninyo o nag-contribute sa inyong pinansyal na pangangailangan sa inyong mga kandidatura. Mga kababayan, yun ang sakit sa ating lipunan sa ngayon. Alright, ito'y isang serbisyong pangpubliko. Handog sa inyo ng The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, sa pamamagitan ng Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.